Marikoy! Ipapakita ko sa inyo ang aking pagtatrabaho buong araw. Ito ay araw ng Lunes. Ayan, nagbukas na ako ng bintana. Lahat ng kwarto bubuksan. Tapos, papaltang ko din lahat ng mga beddings, lahat ng kwarto. 4 na kwarto po iyan. Bahay ng amo ko. Tapos, yung mga pinagtanggalan ko ng mga beddings, ilalagay ko lang dyan sa gilid muna. Ayan ang aking mga labahin. Tapos magsusort ako ng mga damit, magsasalang na ako sa machine para habang nagtatrabaho ako, umiikot yung machine kasi ang dami kong labahin lagi diyan. So habang umiikot dyan, maglalagay naman ako ngayon ng beddings. Hirap na hirap ako sa paglalagay ng beddings. Alam nyo ba, lalo na yung paglalagay ng dubet. Ang hirap-hirap. Ayan, ang bigat-bigat niyan. Meron naman daw technique sa ganyan. Ilang beses na akong nanood. Pero alam nyo ba, hindi ako matututo. Natutunan ko naman pala. Kaso nga lang, ang hirap bang ipagpag ng ipagpag kasi ang bigat sa likod. Ako'y nahihirapan sa papaganon. Kaya ito yung aking sariling technique para hindi ko bubuhatin lagi yung dubet na ipapagpag ko pa na ipapagpag. At least dyan, ilang beses ko lang ipapagpag at hindi naman masyadong pagpaghila lang ako diyan. At least hindi buhat ng buong katawan ko yung dubet na yan. O, diba? Ayan, naayos ko na. Nga pala, wala na akong mga alaga. Lahat sila ngayon ay napasok na sa school. Silang 3. Kaya medyo dire-diretso ang trabaho ng inyong Marikoy dyan. Nung maayos ko na yung mga kwarto, pumunta naman ako dito sa kusina kasi tinanggal ko na yung mga laman ng lababo kasi baka mamaya dumating ang amo ko. Hindi ko pa rin nalilinis yung kusina. Nakakahiya naman. So, ang ginagawa ko, hinuhugasan ko muna kasi yung mga pinggan bago ko ilagay dyan sa machine kasi ayaw ko nung may natitira. Minsan kasi, tapos na yung machine, may natitira pa rin sa mga plato. Ayaw ko ng ganun. Kaya ang ginagawa ko, kinukuskus ko na yung mga matitigas. Para paghango ko ng mga yan, okay na. Para hindi na dubli-dubli pa baga ng trabaho. Tapos, yung kaldero naman ay ibababad ko muna at may tutong pa. Tapos, punta ako dito sa CR ng aking amo sa liguan. Lilinisan ko naman yan. Yan kasi yung mahirap kong pinakamahirap na linisan baga kasi napakalaki, napakamatrabaho. Pagkatapos kong linisan yung mga liguan niya namang mga toilet. Ang liguan niya pala ng bahay ng amo ko ay 4 kasi 4 na kwarto. Bago ang toilet nila ay 3. O, diba? Pagkatapos ko sa mga toilet, ayan, nag-aspirator naman ako. Nag-vacuum na ako ng mga samento. Yan ay 30 minutes kong pinagagagawa buong bahay. Tapos, balik uli ako sa kusina. Ang lilinisan ko naman yung lutuan. Tapos, yung mga lamesa, kikiskisin ko. Tatanggalan ko ng mga dumi-dumi yung lutuan. Siyempre, para shiny. Ayan, ang lamesa. O, tingnan nyo baga. O, yan ay kinudgud ko pang maigi at matitigas na yung mga kalat diyan. Gawa nga ng ako ay nung Sunday ay wala. Diba nga rest day. Pero pumasok ako ng Saturday, half day lang. Tapos pagkatapos ko dyan sa kusina, nagmap naman ako ng floor. Tapos ako ng trabaho ko, 3:50 na. Ayan na ang aking umagahan tanghalian. 3:50 na ng hapon. Pandalas na ako diyan. At susundo ako ng alaga ko ng mga 4:15. So, libre naman ang kain dito sa aking amo. Kahit ano, pwede kong kainin. After ko nga kumain, ay iniready ko na itong mga pagkain ng aking alaga, yung merienda nila. At alam kong gutom na din sila. Tapos umalis na ako, o diba? Ayan, lakad na ang inyong Marikoy. Pagbalik ko galing school, eto namang mga plantsahe ng aking haharapin. Ayan, di bagay napakarami. Pero yan ay hindi ko kayang tapusin, babawasan ko lang. Habang namablantsa ako naman, ay nagsalang naman ako din nitong noodles, pagkain naman ng aking mga alaga. Ako din po ang nagluluto ng panghapunan ng aking mga alaga. Itong yan, ay nagmamadali na nga ako kasi nga alas 7 na, ay 7:30 ako uuwi. Yan na nga, pinaghain ko na ang mga alaga ko, pinakain ko na. Pagdating ng nanay nila, umalis na ako. Ayan na, nakasakay na sa elevator ang inyong Marikoy. Ayat, masasakit nga ang lahat sa akin. Yun lang, bye-bye!